Itong experience ko ay nangyari noong 2007 dun sa dating bahay namin sa Mandaue City, Cebu. Isang gabi nun, mga bandang 10 PM, kakauwi ko lang galing trabaho bilang isang fast food crew. Nung mga oras na yon, kami lang ni Mama ang nasa bahay. Yung isa kong kapatid ay nagtatrabaho noon sa malayo at tuwing weekend lang siya umuuwi. Si Papa naman ay OFW. Nagtutupi noon si Mama ng mga natuyong damit sa may sala. Matapos kong magmano sa kanya, pumasok na ako sa kwarto para magpalit. Pagkatapos, pumunta ako sa bakuran o likod bahay para labhan yung uniform ko. Andun kasi yung washing machine namin. Matapos yun ay sinampay ko na yung uniform. Nung nagawa ko na ang lahat ng dapat gawin, sinara ko na yung gates at nilock yung mga pinto. Hindi pa nun tapos si Mama na magtupi ng mga damit. Pumasok na ako sa kwarto para ayusin yung mga gamit at makapagpahinga na. Pinatay ko yung ilaw at humiga na. Kita yung likod bahay mula sa bintana ng kwarto ko. Nakabukas yung ilaw doon kaya may liwanag kahit papaano yung paligid. Nang napatingin ako sa bintana at nakakita ng anino ng isang babae na parang naka-duster. Mabilis lang yung pagdaan niya. Akala ko si Mama lang kaya hindi ko na pinansin. Mga ilang minuto din ang nakalipas nung nakaramdam ako ng pagkaihi. Lumabas ako para mag-CR at nakita ko si Mama na papasok pa lang ng kwarto niya. Ang sabi niya, kakatapos lang daw ng pinapanood niya kaya patulog pa lang. Tinanong ko siya kung lumabas ba siya sa may likod bahay. Ang sabi niya hindi naman daw. Ako raw ang huling lumabas at nagsara ng mga gate at pinto. Nagtaka ako noon pero hinayaan ko na lang dahil antok na rin ako noon. Bumalik na ako sa pagtulog matapos umihi. Naalimpungatan ako ng mga bandang 3 AM. Naiihi na naman kasi. Nagtaasa na lang ang mga balahibo ko nang napatingin sa bintana. Nakita ko na naman yung anino ng isang babae na naka-duster sa may likod bahay. Yung kilos niya aatras tapos biglang aabante ng konti tapos aatras na naman. Paulit-ulit na ganun na parang robot na paubos na yung baterya. Kinilabutan ako noon pero tumayo ako sa harap ng bintana para i-check. Walang ibang tao sa labas. Bigla ring naglaho yung anino. Lumabas ako para tingnan pero naasara naman ang lahat at tulog na si Mama sa kwarto niya. Hindi na ako nakatulog nung gabing yun. Kinuwento ko kinabukasan kay Mama yung nakita ko. Ang sabi niya, minsan nga raw pag mag-isa lang siya sa bahay, may napapansin din siyang anino sa labas kahit wala namang ibang tao. Naisip niya na baka namamaligmata lang siya. Pero dahil nakita ko na rin, totoo pala yung naranasan namin. Pinabless ulit namin yung dating bahay at lumipat na kami sa bagong bahay noong 2011. Ako si Carla, taga Sampaloc, Manila. Silent listener ng inyong channel. Noong bata pa kami ng mga pinsan ko, around 1998 yon, ay mahilig kaming maglaro ng tagu-taguan sa compound namin. Isang araw, 4 kami magpipinsan na naglaro. Ako, si Jenna, Alfie at Kevin. Habang nagbibilang si Alfie na siyang taya, napagpasyahan kong pumasok sa bahay ng tito ko na alam kong umalis noong mga oras na yon. Dumiretso ako sa kwarto at nagtago sa ilalim ng higaan niya. Medyo mababa yung space ng bed frame pero dahil nga bata pa at payatot ako noon ay nagkasya naman ako. Medyo natatawa pa nga ako kasi sa isip-isip ko siguradong hindi ako ang unang mahahanap. Narinig ko nang sumigaw ang pinsan ko na hinahanap na niya kami. Mga ilang minuto na ang nagdaan ay wala pa rin nahahanap si Alfie. Kasi kung meron, magsasabi naman sila na may bago ng taya.
Kaya naghintay pa ako sa ilalim ng kama. Maya-maya, napansin ko na bahagyang lumubog yung kutsyon at spring ng higaan. Ibig sabihin, may nakahiga o may nakaupo dito. Ang nakakapagtaka, wala naman akong nakikitang pumasok sa loob ng kwarto at alam kong ako lang ang mag-isa doon noong mga oras na yon. Wala rin akong napansin na paa na naglakad papunta sa kama. Habang tumatagal ay kinakabahan na ako dahil unti-unting lumulubog yung higaan to the point na naiipit na ako at nahihirapang huminga. Nagsimula ko nang tawagin ang mga pinsan ko dahil hindi ako makaalis sa pwesto ko. Ilang saglit pa, habang nahihirapan ako sa sitwasyon ko, nanlaki na lang ang mga mata ko nang may sobrang itim at nakakatakot na kamay ang nakahawak sa gilid ng higaan at para bang inaabot niya kung nasaan ako. Sumigaw na ako ng tulong dahil sa sobrang kilabot. Hanggang sa may humila na lang ng mga paa ko at inilabas ako mula sa ilalim ng higaan. Ang pinsan kong si Kevin na mas patanda at mas malaki sa amin. Nakapalibot din sa akin sina Jenna at Alfie. Chinek ko ang higaan pero wala namang nakahiga. Tinanong ko sila kung sila ba yung nakahiga kanina doon sa kama. Ang sabi nila, hindi raw. Kanina pa nga raw nila ako hinahanap, halos magkakalahating oras na dahil ako na lang ang wala. Narinig daw nila akong sumisigaw at nagwawala mula sa bahay ni Tito, kaya dumiretso nga sila doon sa kwarto. Hindi ko maipaliwanag nung time na yon kung anong nangyari. Nung tumanda na ako, saka ko lang narinig at nalaman ang kwento at doon ko mas naunawaan. Dati palang kinatatayuan ng maliit na pabrika ang compound namin. Nasunog daw yon at may iilang nasawi. Makalipas ng maraming taon ay binenta sa mga magulang at kamag-anak namin yung lupa. At yun nga, napagdesisyonan nilang gawing compound para sama-sama raw kami sa iisang lugar. Maaaring kaluluwa ng mga hindi pa matahimik dahil sa sinapit nila ang mga patuloy na nagpaparamdam tulad ng naranasan ko. At yung itim nga na kamay na nakita ko mula sa ilalim ng kama ay parang nasunog nga. Andoon pa rin naman yung compound sa Sampaloc. Medyo napaglumaan na rin kaya lumipat rin kami at binenta na lang namin yung bahay at lupa dun sa ibang kamag-anak namin na gustong kunin. Sana po ay mabasa ninyo itong mensahe ko, Sir Bob. Always listening sa inyong channel at God bless. Tawagin niyo na lang akong Itachi. Gusto ko lang isingit itong sarili kong karanasan sa tuwing bumibisita ako sa Haunted Diplomat Hotel sa Baguio. Alam naman siguro ng karamihan sa atin ang dark history ng lugar. Mula sa pagiging retreat house ng mga pari hanggang sa gawing kampo ng mga refugees at sinakop ng mga Hapon noong World War II. Noong mga panahon na yon, maraming ginawa ng brutal na pag-torture, pag-rape, pamumutol ng mga bahagi ng katawan at pagpatay. Noong 1970s ay ginawa naman itong hotel, ngunit ipinasara at inabando na rin matapos ng isang dekada dahil sa iba't ibang kwento ng pagpaparamdam, pagpapakita lalo ng mga pinugutan, mga naririnig daw na pag-iyak, hiyawan at pagkalabog ng mga pinto ng mga nagstay doon. At ngayon nga, isa na siyang ruins. Itinuturing nga itong isa sa mga most haunted places sa Pilipinas at di ako nakatakas sa pagpaparamdam doon. 3 beses ko nang nabibisita ang Diplomat Hotel at sa tuwing bumibisita ako, lagi kong nararamdaman yung parang may malamig at mabigat na humahawak mula sa kaliwang balikat ko pababa sa braso at kamay. Tapos magtutuloy-tuloy yung malamig at mabigat na pakiramdam hanggang sa makapasok sa loob. Pagpasok, mabigat na sa buong katawan yung feeling. Yung parabang may naasampa sa likod mo at magtataasan na yung mga balahibo ko. Hindi rin ako mapakali, basta di ko ma-explain. Hindi dahil sa natatakot ako nung time na yon,
basta bigla na lang siyang sumasagi. May once nga nung kakaunti lang kami. Bali yung grupo ko lang nun yung nasa diplomat that time. May biglang nahagip yung peripheral vision ko na mabilis na dumaan na anino sa may second floor habang nasa fountain area ako. Ang alam ko nun, lahat kami ay nasa baba pa lang nun, kaya sino o ano kaya yon? Tapos, habang nililibot namin yung second floor para i-check yung mga rooms, sa isang kwarto malapit ay may narinig akong tunog ng pagtama ng bato sa pader na bumagsak sa sahig pagkatapos. Yun bang akala mo ay may naglalaro ng mga bato? Kaya dali-dali kong pinuntahan kung saan nanggaling yung ingay. Pagtingin ko sa kabilang kwarto, wala namang ibang tao. Pero may napansin akong anino sa tabi ng bintana na biglang nawala at malapit din yun sa malalaking bato na nasa gilid ng kwarto. Nung minsan namang pumunta ako, ibang year naman to at iba na ang mga kasama ko. Nauna kong akyatin yung roof deck ng diplomat. Tahimik ang paligid. Mga may hinang pagaspas ng dahon mula sa mga puno lang ang maririnig mo at tanaw mo halos ang buong Baguio City. Hanggang sa nakarinig ako ng sumisipol sa may bandang gilid ng roof deck, kaya agad kong tiningnan kung sino. Pero wala namang ibang gumagawa ng pagsipol at ako lang ang tao sa taas noong mga oras na yon. Tapos bigla akong nakakita ng anino ng isang kamay na parang nakahawak doon sa butas sa ilalim ng malaking krus. Tapos bigla niyang inalis. Kinabahan ako noon pero chinek ko baka may tao sa ilalim. Walang ibang tao. Sobra yung kilabot ko noon. So far, yan ang mga naranasan ko nung nagpunta ako ng ilang ulit sa Diplomat Hotel. Pero gaya ng sabi ko, ang hindi nawawala na nararamdaman ko tuwing bumibisita doon ay yung malamig at mabigat na paghawak mula sa kaliwang balikat, pababa ng braso at kamay. Lagi yun doon. At yung ilang anino nang alam mong hindi galing sa mga taong bumibisita doon. Gusto ko rin sana malaman kung nararanasan nyo rin to o may kakaiba kayong naramdaman nung bumisita kayo sa lugar na yon. Salamat sa pagbabasa ng kwento, boss, at stay safe. Hello sir, tawagin mo na lang akong Cassie. Silent listener niyo po ako at first time kong magsulat ng story. Nagsimula tong mangyari nung 9 years old ako, mga 2008 po yun. Mula nung mamatay yung bunso kong kapatid at iwan kami ni Papa, naging kakaiba na minsan ang ikinikilos ni Mama. Kahit naman papaano, nagagawa niya yung responsibilidad niya bilang isang ina sa amin ni ate. Pero madalas nun, malayo ang tingin niya. Yung parabang nananaginip ng gising o nakatulala sa hangin. Kailangan ko pa siyang tapikin para bumalik sa sarili. Nung minsan naman, narinig ko si Mama na umiiyak mula sa sala. Naisip ko noon na baka namimiss lang niya si RJ, yung namatay naming bunsong kapatid. Pati yung pag-iwan sa amin ni Papa. Kaso, ilang segundo pa lang ang nakalipas, bigla ko siyang narinig na tumatawa na. Chinek ko siya sa sala at panay pa rin ang tawa niya habang nakaharap sa TV kahit hindi naman yon naka-on. Tumigil na lang siya bigla na makita niya ako. Balik siya sa normal pagkatapos nun. May time pa nun na naabutan ko siya nagluluto. Kaso nung pinuntahan ko siya sa kusina, nakita kong naababad na yung kamay niya sa niluluto niyang nilaga. Dali-dali ko siyang tinawag at tinanggal ang kamay niya sa mainit na kaserola. Pati nga ako napaso nang dahil sa ginawa ko. Kitang-kita ko ang pamimilipit ni Mama dahil sa hapdi ng paso, kaya agad kaming pumunta sa malapit na klinik. Napapansin at napag-uusapan nga namin ni ate yung mga kakaibang ikinikilos ni Mama. Pero inintindi at inalaya na lang namin siya sa abot ng aming makakaya kahit mga bata pa kami noon. Isang gabi, habang mahimbing na kaming natutulog,
Nagising na lang ako dahil may nadidinig akong pagkaluskos at umuuga sa ilalim ng kama ko. Pupungas-pungas pa ako noon. Kinuha ko yung flashlight sa drawer sa tabi ng kama ko. Tapos inilawan ko yung ilalim ng kama. Nagulat na lang ako nang makita si Mama na kinukutkot yung ilalim ng higaan ko at walang ekspresyon siyang nakatingin sa akin. Natakot ako noon. Tinawag ko si Mama at para bang natauhan siya. Nagtataka at nagtatanong nga siya noon kung bakit siya nasa ilalim ng kama ko. Hindi ko rin alam ang isasagot. Pero hindi pa yan ang nakakatakot na ginawa ni Mama. May isang gabi noon, magkasama kami ni Ate sa isang kwarto pero hiwalay kami ng kama. Kwento naman ni Ate, tulog na raw kami noon pero bigla raw siyang nagising dahil may naririnig siyang mahinang umiiyak na nanggagaling daw sa ilalim ng higaan niya. Inilawan daw niya ng cellphone niya at chinek yung ilalim. Nagtaka siya kung bakit nakita niya si Mama na gumagawa ng umiiyak na tunog. Pero abot tenga raw yung ngiti niya. Pagkatapos nun, bigla raw hinablot ni Mama yung buhok ni Ate kaya napasigaw siya. Doon na ako nagising sa sigaw ni Ate. Pagmulat ko, nakita kong nasa sahig na sina Mama at Ate at nag-iiyakan. Tinawagan na namin sina Lolo at Lola para ikwento ang lagay ni Mama. Dahil sa murang edad ay hindi na namin makontrol ang sitwasyon sa bahay. Nag-decide silang manirahan na sa bahay namin para makatulong sa pag-aalaga sa amin ni Ate at para magabayan si Mama. Nagpatuloy yung ilang mga kakaibang gawain ni Mama, kaya napagpasyahan na nila Lola na ipacheck siya sa psychiatrist at pinagamot nga siya sa isang mental institute. Sa ngayon ay maayos na si Mama at kasama na ulit namin siya sa bahay. May maintenance sa gamot siyang tinitake para di umatake yung kondisyon niya at makapamuhay ng normal. Sorry sir kung di naman nakakatakot to para sa ilan. Siguro lang, ang gusto kong sabihin ay kung may napapansin kayo sa kapamilya nyo na may kakaiba ng kinikilos, mas mabuting kausapin nyo o di kaya ay samahan siyang magpakonsulta sa doktor para siguro maagapan o hindi na lumala pa ang sitwasyon. Thank you po sir sa mga stories nyo. Magsasend po ako next time ng isa namang paranormal story. Keep safe sa inyo at sa lahat. Magandang araw sir at sa lahat ng listeners. Tawagin mo na lang akong Valkyrie from Laguna. Isishare ko lang po itong maikling kwento tungkol sa malagim at nakakakilabot na karanasan ko nung bata ako. Mga 6 years old ako noon. May isang araw noon, nakapanood ako sa TV ng demonyong maitim, may dalawang malalaking sungay at nakakatakot ang itsura. Sobrang kilabot ko noon, tanda ko na halos hindi ako makagalaw at makapagsalita. Simula nga noon, tuwing gabi bago matulog ay naiisip ko siya na baka bigla siyang pumasok at magpakita sa kwarto ko. Malapit pa naman din noon yung bintana sa higaan ko. Baka bigla niya akong hablutin. Kaya puno ng unan at stuffed toys ang kama ko para may kasama ako at mawala yung takot. Nakatulong din siya para makatulog ako. Pero nung isang gabi, habang nakahiga at naghihintay na lang na matulog, may nakita akong anino sa may dingding na unti-unting lumalaki hanggang umabot na sa kisame. Sa sobrang takot, hindi ako maagalaw o maapagsalita. Parang may puwersa rin na pumipigil sa akin para maagalaw. Pinipigit ko na lang yung mga mata ko nun at pinipilit matulog. May isang gabi pa, naulit yun. Pumasok yung anino sa kwarto ko, pero that time may sungay na siya ng tulad ng napanood ko sa TV. Mas lalo akong nanghilakbot. Yung puwersa niya andoon pa rin kaya hindi ako maagalaw at makapagsalita. Nanginginig na rin yung buo kong katawan. Gusto ko nun makaalis sa higaan at tumakbo palabas ng kwarto para puntahan si Mama, kaso di ko magawa.
mas malakas yung puwersa ng demonyo. Ang sabi nila, sleep paralysis daw yung nangyari sa akin. Pero nung time na yon, hindi pa uso yung ganong tawag. May ilang magkakaibang gabi yung naulit. Parehong anino ng demonyo at parehong takot na ibinibigay sa akin. Gabi-gabi akong hindi makatulog ng maayos dahil anytime pwede siyang magpakita sa kwarto. Halos 2 taon ko rin naranasan yon. Hindi ko alam kung bakit nung mga panahong yun, hindi ko na ikwento kay mama yung mga nararanasan ko. Nung lumaki-laki na ako, saka ko lang na-realize na yung anino ng demonyo ay yung stepfather ko na madalas magpakita sa akin tuwing gabi. Pumapasok siya sa kwarto ko pag tulog na ang lahat. Pagkatapos, ginagalaw niya ako. Yung huling gabi na pinasok niya yung kwarto ko ay nahuli na siya ni mama. Kaya hiniwalayan niya at pinakulong yung lalaki. Nagdulot sa akin ng matinding trauma yung ginawa ng demonyong stepfather ko, lalo pag may namimit akong lalaki. Sa mga nakaranas ng ganito, mahirap at madalas yun siyang maiisip. Hindi na mawawala yung sugat ng nakaraan, pero tatagan nyo lang ang loob nyo. Maghihilom yan kahit magkapeklat ka pa at paminsan-minsan kikirot. Kumapit sa mga pinagkakatiwalaan nyong mga mahal sa buhay at sa Diyos. Eventually, matututunan nyo ring paliitin yung anino ng demonyong bumabagabag sa inyo. Maraming salamat sir sa pagbabasa ng aking naiibang horror story. Yung pakikinig sa mga kwento sa channel nyo ang isa sa mga stress relievers at uppers ko lalo pag feeling down o kaya tadtad ng gawain. Continue to entertain and even inspire us with your stories, kahit na horror pa yan. More power sa channel mo sir at keep safe sa lahat.